Hindi inaasahan ni Sua na makakatagpo niya ang isang lalaking nakaitim sa bahay ni Hae Song. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Sinugod siya ng lalaking nakaitim para agawin iyon. Sa kanilang pag-aagawan, hindi sinasadyang nasaksak siya nito sa tiyan gamit ang isang kutsilyo. Agad na tumakas ang lalaking nakaitim. Nang makita ni Hae Song ang sugatang si Sua, mabilis niya itong dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, walang natama ang vital organs, at ligtas na sa panganib si Sua. Nang malaman ang nangyari, tumatakbong dumating ang kanyang mga kasamahan. Napansin nila ang pagkapagod sa mukha ni Hae Song, at pinayuhan nila itong magpahinga muna, at sila na ang baalang magbantay kay Sua. Matagal nang pinaghihinalaan ni Hae Song ang team leader, na ito ang espiya. Halos sumabog na ang kanyang emosyon, at muntik na niya itong komprontahin, ngunit napigilan niya ang sarili. Nanatili siya sa tabi ni Sua buong magdamag. Nakokonsensyang humingi siya dito ng tawad, dahil nabigo siyang maprotektahan ito. Nang magkamalay si Sua, marahan niyang inalo si Hae Song. Biniro pa niya ito, na kung talagang nagigilty ito, ay dapat siya nitong tratuhin ng mas mabuti. Pagkatapos ay ibinunyag niya kay Hae Song, na alam na niya kung sino ang kasabwat na guro, sa pandarayan ng mga kompetisyon at school ranking. Biglang nakatanggap ng tawag si Hae Song mula kay Yong-hoon. Ayon dito, nakuha na nito ang resulta ng DNA na nakuha mula sa crime scene. Lumabas na ang guro na si Juno, ang lalaking nanloob sa kanyang bahay, at sumaksak kay Sua. Agad na hiniling ni Hae Song sa kasamahan, na subaybayang mabuti ang guro. Ibinilin din niya na huwag muna nitong ipaalam sa team leader ang bagong impormasyon, dahil siya na mismo ang magre-report dito mamaya. Pagkatapos, ay umuwi si Hae Song sa bahay niya, at maingat na sinuri ang pinangyarihan ng krimen. Natuklasan niya, na ang kutsilyong ginamit sa pagsaksak kay Sua, ay ang kitchen knife niya sa bahay. Napagtanto niya na hindi talaga layunin ng guro ang manakit, kundi maghanap at kuhanin lang ang isang mahalagang bagay. Gaya ng inaasahan, nalaman niyang nawawala ang notebook ng kanyang ama. Isang tao lang ang naiisip niyang malaki ang interes na makuha ang notebook, at iyon ay ang chairman. Samantala, ibinigay ng guro na si Juno ang notebook sa chairman. Hiniling niya na huwag nang idawit ang pangalan niya sa kaso ng pandaraya, at huwag nang isama pang muli sa pamimekay ng mga marka sa hinaharap. Agad na binasa ng chairman ang notebook, ngunit wala siyang mahanap na impormasyon, tungkol sa ika-4 na kwentong katatakutan sa paaralan, gaya ng ipinahiwatig ni Hae Song ng nagdaang araw. Hinala niya ay tanging si Hae Song lang ang nakakaalam niyon. Napilitan siyang panatilihin pa rin si Hae Song sa paaralan, sa kabila ng panganib na hatid nito. Nang sandaling iyon, pumasok si Yena at tinanong ang ina, kung dadayain pa din ang nalalapit na kompetisyon sa matematika, para manalo siya sa unang pwesto. Hiniling niya sa chairman na huwag nang dayain ang kompetisyon. Ayaw niyang masayang ang pagsisikap ng kaibigang si Yu Jong, na mag-aral ng mabuti, at gusto rin niyang patunayan ang sariling kakayahan. Pinagalitan siya nito, dahil hindi niya pinahahalagahan ang mga benepisyong nakukuha niya sa pagiging anak ng chairman, ngunit napilitan din itong sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ay inutusan niya ang principal, na maghanap na ng kapalit ni Juno. Samantala, sinunod naman ni Namijung at Yong-hoon ang utos ni Hae Song, na bantayan si Juno. Nang makita nilang sumakay ito sa kotse ng principal, agad nila itong sinundan. Dinala ng principal ang guro sa isang scrapyard. Pagkatapos ay tinurukan ito ng pampatulog. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na idispatcha na ang guro. Nakita ng dalawa, na ipinasok ang guro sa loob ng isang scrap car. Nagmamadali silang sumugod, para mailigtas ang guro, ngunit mabilis silang natalo ng mga kalaban, at ikinulong sa loob ng kotse kasama nito. Inilipat ang kinalalagyan nilang kotse sa isang car crusher. Pipindutin na sana ng principal ang start button, ngunit napigil siya ng malakas na busina ng sasakyan. Bumaba si Hae Song mula sa kanyang sasakyan, at nilabanan ang mga tauhan ng principal. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ng principal ang start button, at nagsimula ng bumaba ang crusher. Pagkatapos ay isinuot nito ang brass knuckles, at nilabanan si Hae Song. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, determinado si Hae Song na iligtas ang mga kasamahan. Matapos ang ilang sandali, natalo niya ang principal at nawalan ito ng malay. Mabilis niyang pinindot ang stop button, at matagumpay na nailigtas ang 3 tao sa loob ng sasakyan. Dinala ni Hae Song si Juno sa ospital, para makausap ni Sua. Puno ng pagsisising nang hingi ito ng tawad sa kanya. Ayon dito, pinilit lamang ito ng chairman, at wala itong ibang mapagpipilian kundi ang sumunod. Galit na kinundena ni Sua ang mga aksyon ni Juno.
Hinimok niya ito na aminin at pagsisihan ang lahat ng kasalanan, at magbago. Dinala ni Haesung ang guro sa isang hideout, para doon ito magpalipas ng gabi. Pagkababa ng guro sa sasakyan, tinawagan niya ang team leader. Inireport niya ang lahat ng mga kaganapan, at sinabing nahuli na niya ang guro na sumaksak kay Sua, na siya ring kasabwat sa pandaraya sa paaralan. Ipinaalam din niyang iniwan niya ito sa hideout. Dadalhin niya ito sa mga pulis, kinabukasan ng alas 7 ng umaga, at ang chairman ay ipapatawag din. Matapos ibahagi ang mahalagang impormasyong ito, pinalabas ni Haesung na uuwi muna siya, para makapagpahinga. Ngunit nanatili lang siya sa tapat ng hideout. Kapag may dumating upang iligtas ang guro bago mag-alas 7 ng umaga, mapapatunayan na niya na ang team leader nga ang espiya. Lumipas ang gabi, at pasado alas 7 na ng umaga, ngunit walang dumating para iligtas ang guro. Nakahinga ng maluwag si Haesung, at agad na tinawagan ang team leader, para humingi ng tawad sa paghihinala niya dito. Pinigilan siya ng team leader, at pinaalalahanan na mahigit 20 taon na silang nagtuturingang mag-ama. Magaan ang loob na pumunta si Haesung sa opisina ng chairman. Kinompronte niya ito sa dahilan, kung bakit siya nito isinangkot sa operasyon ng paghahanap sa ginto. Tinanong niya kung may kaugnayan ba iyon sa kanyang ama, ngunit tinuya lang siya ng chairman. Nang tumanggi itong umamin, binuksan ni Haesung ang TV. Ipinalalabas sa balita ang pagsuko ng guro, at ang pagsisiwalat nito ng iskandalo, tungkol sa nagaganap na pandaraya sa paaralan. Nanatiling kalmado ang chairman, dahil tiwala ito na ang simpleng testimonya lamang ng isang guro, ay hindi makakapagpabagsak sa kanya. Inilabas ni Haesung ang isang USB drive na ibinigay ng guro, at sinabing naglalaman iyon ng lahat ng ebidensya ng pagkakasangkot ng chairman sa pandaraya. Dahil sa mga kaso ng pandaraya, at pag-uutos ng pagpatay, inimbitahan ng pulisya ang chairman para sa isang interogasyon. Nakangiting isinot ni Haesung ang USB, sa evidence box ng pulisya. Sa oras ng interogasyon, tumanggi ang chairman na magsalita, hanggat hindi niya nakakausap ang direktor ng National Intelligence Service. Ngunit sinabi lang ng direktor na wala itong magagawa, dahil naibasura na ang Education Hub Project, at naghugas kamay na ang lahat ng mga sangkot doon. Nanganganib na rin ang kanyang posisyon bilang chairman. Biglang tumawa na tila nababaliw ang chairman, pagkatapos ay binalaan ang direktor. Tinakot siya nito sa pagsasabi, na ang isang babaeng nawala na ng lahat, ay kayang gawin ng kahit anumang bagay. Kinalaunan, kinausap ni Haesung ang team leader. Matapat niyang ipinahayag dito, na pinaghinalaan niya ito bilang espiya. Noon lang naunawaan ng team leader, kung bakit tila nagagalit siya ng mga nakaraang araw. Pagkatapos ay itinanong nito kay Haesung, kung ang espiya ba ay ang direktor. Ipinakita nito sa kanya ang isang larawan, na kasama nito ang direktor at ang ama ni Haesung. Inalala ng team leader, ang araw na nawala ang kanyang ama. Tinawagan siya nito para makipagkita, at sabihin ang tungkol sa bagay na may kinalaman sa direktor. Dahil sa kanyang pag-aatubili, kung ire-report ba iyon sa mga nakatataas, nahuli siya sa oras ng kanilang pagkikita. Nang dumating siya sa napagkasunduang lugar, hindi na nakita pa ang ama ni Haesung. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ang team leader, na baka magalit sa kanya si Haesung, dahil sa kanyang paglilihim. Sinisisi din nito ang sarili, kung bakit hindi niya pinagtiwalaan agad ang ama nito. Inalo siya ni Haesung, at sinabihan siya na huwag nang sisihin ang sarili. Ipinangako ni Haesung na makikita niya ang ginto, at ang kanyang ama. Tinanong ni Haesung si Dongmin, na maraming alam tungkol sa mga kwentong katatakutan sa paaralan, tungkol sa ika-4 na kwento. Ang tanging alam lang ni Dongmin doon, ay ang tungkol sa sumpa, na ang taong makakaalam ng ika-4 na kwento, ay bigla na lang maglalaho na parang bula. Nabasa ni Haesung sa poster na nakadisplay sa koridor, ang mga katagang nabuo ni Sua, mula sa lyrics ng school anthem. Ang hula niya ay kung saan nakaharap ang founder na si Sobyangmun, maaaring nandoon ang ginto, ngunit kailangan pa niya ng karagdagang pagsisiyasat. Inanunsyo ng Ministeryo ng Edukasyon, ang pagbisita ng inspektor sa paaralan. Usap-usapan naman sa mga estudyante ang isyu ng pandaraya sa mga grado. Bilang anak ng chairman, nadadamay si Yena sa iba't ibang opinyon ng publiko. Pinayuhan naman ni Sua ang mga mag-aaral, na itigil ang pagchichismisan. Inalaw naman niya si Yena, at sinabing okay lang na umiyak, at ilabas ang kanyang emosyon. Naantig naman si Yena sa malasakit niya, at nagsimulang umiyak. Masayang nagtulong-tulong ang buong klase sa paglilinis, bilang paghahanda sa pagdating ng inspektor. Kinuuhanan ni Sua ang lahat ng masasayang sandali, at nagpakuha sila ng group photo. Masayang hinila ni Dongmin si Haesung, at hinila naman ni Yujong ang nag-aatubiling si Yena.
Masayang nakangiti ang lahat. Kinalaunan, sinalubong ng lahat ang inspektor. Ngunit nagulat sila, nang makitang kasamang dumating ang chairman. Mayabang nitong nilapitan si Hae Sung, at pinaalalahanan siya, na tapos na ang pagpapanggap niya bilang estudyante. Inutos ng chairman na agad na i-expel si Hae Sung. Napilitan si Hae Sung na umalis sa paaralan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng pagkatalo. Determinado siyang alamin ang katotohanan sa likod ng huling misyon ng kanyang ama. Bigla namang sumulpot ang National Intelligence Services Inspection Team, para halugugin ang kanilang opisina. Tinanong ng team leader kung ano ang dahilan ng inspeksyon. Inakusahan sila ng mga inspektor, na tumatanggap sila ng suhol. Nang makita ang envelope ng pera bilang ebidensya, agad na inaresto ang team leader ng walang paliwanag. Nakatanggap si Hae Sung ng tawag mula sa chairman. Nagmamalaki nitong sinabi, na iyon ang regalo nito bilang pamamaalam. Nagbanta pa ito, na si Suo ang susunod na masasaktan, kapag nagpadalos-dalos siya. Nang magkita sila, napansin ni Suo ang pagkabalisa ni Hae Sung. Nahulaan niya na nag-aalala ito, na madamay siya at muling mapahamak. Hinikayat niya ito, na magpakatatag at huwag sumuko. Kapag ang chairman ang nakakuha ng ginto, magpapatuloy ang Education Hub Project, at mas maraming mag-aaral ang maaapektuhan. Lumakas ang loob ni Hae Sung sa mga sinabi ni Suo, kaya nagpasya siyang isantabi ang lahat ng kanyang alalahanin. Tatapusin niya ang kanyang misyon, at poprotektahan si Suo. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula sa team leader. Ipinaalam nito sa kanya, na binigyan sila ng standby order, at binuwag na rin ang kanilang team. Sinisi ni Hae Sung ang sarili dahil nadamay ang lahat, ngunit nais pa rin niyang ipagpatuloy ang investigasyon. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan, at nagpa siyang gamitin ang kanyang bahay, bilang bagong headquarters nila. Inanyayahan niya ang buong grupo, na magtipon doon kinabukasan. Samantala, ang direktor ng National Intelligence Service ay nakipagkita sa chairman. Hiniling nito na putulin na ang kanilang koneksyon, sa takot na malantad ang lahat ng mga masamang nagawa nila noon, at pareho pa silang mapahamak. Tinuya siya ng chairman, dahil sa kawalan niya ng utang na loob. Para turuan siya ng leksyon, inutusan nito ang principal, na sakalin siya ng mahigpit. Pagkatapos ay binalaan siya nito, na alalahanin kung sino ang tumulong sa kanya, para mapunta sa kasalukuyan niyang posisyon. Nagpatupad ang chairman ng sunod-sunod na mga reforma sa paaralan. Palihim na tinawagan ni Yu Jong si Hae Sung, para ipaalam sa kanya ang mga pagbabago sa paaralan. Magkakaiba na ang schedule ng tanghalian ng mga mag-aaral, base sa kanilang school ranking. Magkaiba na rin ang pagkain para sa mga mayayaman at mahihirap na mga mag-aaral. Tanging ang mga estudyante lang sa special class, ang maaaring dumalo sa evening self-study class. Umaasa si Yu Jong na matutulungan sila ng National Intelligence Service na mapigilan ang mga ito. Samantala, narinig pala niya na ang buong usapan. Nagsimulang magtipon ang grupo ni Hae Sung sa kanyang tahanan. Naglabas siya ng koleksyon ng mga akda ng Student Council, na ibinigay sa kanya ni Suo. Naglalaman iyon ng larawan ng kanyang ama, gamit ang alias nito. Isang kwento doon, ang tumutugma sa huling kwentong katatakutan sa Byangmun High School. Napansin ni Hae Sung ang pagkakabanggit ng mga computer sa kwento, ngunit hindi pa laganap sa Korea ang mga computer sa panahon ni So Byangmun. Napagtanto niya na ang kwentong ito ay hindi isinulat ni So Byangmun, kundi ng editor ng libro. Marahil ay 3 lang talaga ang orihinal na kwento, at ang ika-4 ay gawa-gawa lamang, upang lituhin ng mga tao, at para hindi din makita ng chairman ang ginto. Naisip ni Yong-hun, na maaaring may representasyon si So Byangmun sa paaralan tulad ng larawan o kaya ay rebulto. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Hae Sung. Base sa mga katagang nabuo ni Suo mula sa lyrics ng school anthem, napagtanto niya, na maaaring ang rebulto ni So Byangmun ang tinutukoy doon, na nakaharap sa pulang araw, at may ginto na nakatago sa ilalim nito. Nang maisip iyon, agad na pumunta si Hae Sung sa paaralan. Samantala, masama pa rin ang loob ni Suo, sa pagpapaalis kay Hae Sung sa paaralan. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang isang delivery boy na may isinesenyas sa kanya. Napansin niya ang pagkakatulad ng kilos nito kay Hae Sung, kaya agad niya itong hinabol. Pinagalitan niya si Hae Sung, dahil masyadong delikado ang ginawa niya. Ibinahagi ni Hae Sung sa kanya, ang sekreto ng rebulto ni So Byangmun, at sinuri nila iyon. Natuklasan nila na maaari pala iyong ikutin. Bago pa nila matuklasan ang lihim ng rebulto, biglang dumating ang vice principal. Nagtaka ito at naghinala, kung bakit may ibang tao sa isang off-limits na lugar. Ipinatanggal nito ang helmet ng lalaki.
Napilitang sumunod si Hae Sung, ngunit bago niya matanggal ang helmet, biglang tinakpan ni Suo ang mata ng vice principal, at sinenyasan si Hae Sung na tumakas na. Inireport ng vice principal sa chairman, na isang delivery boy ang kausap ni Suo sa harap ng rebulto. Tiningnan ng chairman ang surveillance footage, at nakilalang si Hae Sung ang taong iyon. Agad na inutusan ng chairman ang principal, na ipatupad na ang ikalawang hakbang ng kanilang plano, laban kay Hae Sung. Dumating si Yena para kumpirmahin sa ina, ang tunay na katauhan ni Hae Sung bilang isang secret agent, kaya ito na-expel sa paaralan. Hiniling niya sa ina na sabihin ang totoo, ngunit hindi siya nito pinansin. Sa halip, nagmamalaking ipinahayag nito ang determinasyon, na tapusin ang Education Hub project na ipapamana sa kanya. Naluluhang hiniling ni Yena sa ina, na kahit minsan man lang ay isaalang-alang nito ang tunay niyang kailangan. Gayunpaman, inakala lang ng chairman, na kailangan lang ni Yena ng makakasama. Agad tumayo ang chairman para samahan siyang maglakad, at nauna nang lumabas ng opisina. Nakita ni Yena ang pagdating ng isang mensahe sa tablet na nasa mesa. Kinabukasan, dahil sa kagagawan ng chairman, isang nakakagimbal na balita, ang biglang lumabas sa website ng paaralan. Ayon sa balita, ang guro na si Sua, ay nakikipag-date sa isang menor de edad. Kasama ring nakapost doon, ang mga larawan ni Sua at Hae Sung na magkasama. Agad na naipit si Sua sa isang kontrobersya. Inutusan siya ng principal, na tumigil na sa pagpasok sa mga klase, at sinabing harapin ang disiplina mula sa chairman. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Hae Sung, at buong kumpiyansang humarap sa lahat. Matapang na inamin niya, na totoo ang mga larawan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang ID card, at ipinahayag na hindi na siya menor de edad, kundi 31 taong gulang na. Nagulat ang mga kaklase niya, at sunod-sunod na nagtanong, kung ano ang dahilan niya sa pagtatago ng kanyang tunay na edad. Ibubunyag na sana ni Hae Sung ang kanyang totoong katauhan, ngunit sumenya si Yujong ng malaking X sign, at umiling din si Sua, para pigilan siya sa kanyang pagsisiwalat. Mabilis na binago ni Hae Sung ang kanyang kwento, at sinabing hanggang middle school lang ang natapos niya dahil sa hirap ng buhay. Nais lang niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya pinilit niyang muling makapasok sa paaralan. Tinanong ni Dongmin ang tungkol sa relasyon nila ni Sua. Matapat na sinabi ni Hae Sung, na tinulungan siya ni Sua na makapag-adjust sa buhay paaralan, at totoong may gusto siya dito. Naghiyawan sa kilig ang mga estudyante, at inudyukan pa silang maghalikan. Gayunpaman, biglang dumating ang chairman at principal. Hinarap niya ang chairman, at binalaan niya ito, na maging mapagmatsyag, dahil siya naman ang kikilos. Galit na galit ang chairman. Hindi niya inaasahan na mabilis na mareresolba ni Hae Sung ang iskandalo. Suspetsya ng principal, na may nagsiwalat na sa mga lihim na larawan, bago pa nila iyon mailabas. Naalala ng chairman, na naiwan si Yena sa opisina nang lumabas siya. Nang balikan niya ito para sunduin, nakita niyang hawak nito ang tablet. Galit na kinompronte niya ang anak, kung bakit siya nito kinakalaban. Inamin ni Yena na binalaan niya si Hae Sung, nang makita ang mga larawan. Alam kasi niyang may masamang balak ang ina. Gusto niyang itigil na ng kanyang ina ang masama nitong ginagawa. Nang mapansin ng chairman na hindi na niya mapapasunod ang anak, nagpasya siyang ipadala na lang ito sa ibang bansa para doon na mag-aral. Nang sandaling iyon, nakatanggap ang chairman ng isang mensahe, na nagsasabing tapos na ang rebulto para sa Education Hub. Bigla niyang naalala ang pagpunta ni Suo at Hae Sung, sa harap ng rebulto ni So Byung-moon. Agad niyang ipinaalam sa principal, na ang ginto ay nasa ilalim ng rebulto, saka nagmamadaling pumunta sa paaralan. Samantala, nagpasya si Hae Sung, na huwag nang patagalin pa ang kanilang misyon. Pinagplanuhan nila ang pagpasok sa paaralan sa mismong araw na iyon para hanapin ang ginto. Maya-maya, lumabas mula sa kusina ang nanay ni Sua, para mag-alok ng tulong. Dati pala itong leader ng gang. Bagamat nagretiro na, maaari pa rin itong utusan ang kanyang mga dating tauhan. Pinangunahan nito ang mga tauhan papunta sa paaralan. Mabilis na itinalaga ni Hae Sung ang mga tungkulin sa kanyang mga kasamahan. Samantala, dahil sa nakakaantig na deklarasyon ng pagkagusto ni Hae Sung, nahihiyang inimbitahan siya ni Sua na kumain pagkatapos ng kanilang operasyon. Masayang sumang-ayon si Hae Sung, at nagmungkahing magkape din sila. Pinalibutan ng ina ni Sua at ng mga tauhan nito ang paaralan. Ipinakita naman ni Hae Sung ang kanyang autoridad, para simulan ang isang operasyon. Pinalabas nilang nakatanggap sila ng tip, na mayroong espiya mula sa North Korea na nagtatago sa paaralan. Agad na tinawagan ng chairman ang direktor, na sa kasamaang palad ay naglalaro ng golf.
Nang sandaling iyon, palihim na sinagot ni Mijung ang tawag sa telepono ng direktor. Kahit alam ng chairman na palabas lang iyon ni Hae-sung, wala siyang magawa dahil napapaligiran sila. Malayang nakapasok si Hae-sung sa auditorium. Muli niyang pinaikot ang rebulto. Gumalaw iyon, at isang lagusan ang nakita niya. Pumasok si Hae-sung sa lagusan papunta sa isang lihim na silid. Ang silid ay tila matagal nang nakasarado, at wala ding laman. Iniradyo niya sa team leader, na hindi nag-e-exist ang mga ginto. Magtatanong pa sana ang team leader, ngunit biglang naputol ang kanilang koneksyon. Nang sandaling iyon, nakita ni Hae-sung ang isang kalansay, na may suot na relo sa kamay nito. Isa iyong malinaw na pahiwatig, na iyon ang kanyang ama, na maraming taon nang nawawala.